Eto na naman mga tol, may muling kalokohan na namang ginawa ang China mga kapatid sa atin namang BFAR, no? Dahil ang BFAR daw mga kapatid ay pinahanginan ng helicopter ng China sa Sandy Cay, no? 3 at 4. Yan ang ating panonoorin mga kapatid. Mula naman to sa News 5 everywhere mga kapatid. No? For the sake of fair use mga kapatid, hindi natin siya ipe-play ng dire-diretso, no? Iaano natin to, ikakat natin, post dahil nagbibigay tayo ng reaction and commentary mga kapatid. Samahan lang ninyo ako kung meron kayong mga reaction at commentary din, pwede kayong mag-comment sa ibaba. No? Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video na tulad nito. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Halos lipa rin na ng hangin ang mga tauhan ng BFAR sa Sandy Cay 3 at 4 sa may Pag-asa Island. Nilipitin sila ng helicopter ng China at saka pinahanginan. So may Pag-asa Island to Pag-asa Island mga kapatid, nauukupan na natin yan. No? May mga Pilipino nang nabubuhay doon, namumuhay. I mean, meron tayong Coast Guard na doon na parang headquarters nila. Ito nasa loob din to ng ating exclusive economic zone. So pati yan, gusto yang kamkamin o gusto yang okupahin ng China mga tol. Pagmamaniobrang yan, ikinasugat ng ilang scientists at tauhan ng BFAR na mag-i-inspeksyon lang sana sa lugar. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Grabe. Hey! Hey! Napapasigaw na lang ang mga Pilipinong marine biologist habang pinapahanginan ng helicopter ng Chinese Navy sa Sandy Cay 3 o sandbar malapit. Chinese Navy naman mga kapatid, ang lakas talaga nila mambula, no? Ang lakas nila mambuli mga kapatid, mambula sa atin. Ang ginagawa rito ng ating mga marine biologists, pinag-aaralan nila yung mga yung mga corals dito mga kapatid, no? Para din naman yan sa Pilipinas eh. Hanginan ng helicopter ng Chinese Navy sa Sandy Cay 3 o sandbar malapit sa Pag-asa Island. Kinakapitan ng mga kababayan natin ang kahit anong mahawakan nila para hindi tangayin ng malakas na hangin. Masyadong mababa ang lipad ng helicopter kaya malaking perwisyo ang idinulot nito. Tingnan mo, no, anong trip nito? 'Di ba? Anong trip niyan? 'Di ba? Sasabihin pa ba ni Harry Roque mga kapatid, ginagalit natin ang China? Anong ginagawa nito mga BFAR crew at saka marine biologists ng Pilipinas mga kapatid? Kumukuha sila ng sample kasi pinag-aaralan natin yung mga patay na corals na nandiyan sa may Sandy Cay, dito sa may sandbar na yan mga kapatid. Tapos yung helicopter ng Chinese Navy lumipad ng mababa, pinapahanginan nila. Ang lakas ng hangin yan mga tol. Talagang liliparin ka talaga dyan. Mapupunta ka sa dagat eh. 'Di ba? Tapos yung etong mga corals na yan, mga magsisiliparan sa yan, ang sakit niyan. Anong trip niyan? Tayo pa ba yung nagpo-provoke niyan? O, paano na naman kaya ito ipagtatanggol ni attorney? Sa bagay, attorney siya ng China eh, di ba? Mababa ang lipad ng helicopter kaya malaking perwisyo ang idinulot nito. 50 feet lang ang layo ng helicopter ng Chinese Navy sa mga marine biologist at nagtagal ang kanilang pangharas sa loob ng 10 minuto. Sa Grabe. lakas ng hangin, ilang scientist, crew ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR at miyembro ng media ang nasugatan sa insidente. Pati ang mga researcher divers nakarinig din daw ng malakas na tunog ng ping sa Sandy Cay 3. Parang ang sarap magdala ng basuka dyan tapos pabagsakin na lang yung aeroplano na yan, helicopter na yan, no? Tindi talaga ng ginagawa nila mga tol. Dahil Palala ng palala mga kapatid, no? Sa tingin natin talaga lumalala ng lumalala mga kapatid yung sayad, no? Sapak sa utak nitong mga to. delikado, umatras na ang BFAR. Pagdating nila sa Pag-asa Island Sheltered Port ay agad binigyan ng paunang lunas ang mga sugatan. Malapit lang ang Sandy Cay 3 at Sandy Cay 4 sa Subi Reef na inaangkin din ng China. Nangyari ang delikadong pagmaniobra ng helicopter ng Chinese Navy nito lang Sabado sa gitna ng maritime assessment ng BFAR. Misyon nilang suriin ang marine biodiversity, partikular ang mga isda at ibang yamang dagat sa palibot ng mga sandbar. Bahagi rin ng pagsusuri na alamin kung may mga patay na bahura mula sa ibang lugar na itinambak sa mga sandbar. O di ba?
Yun lang yung ginagawa ng BFAR at saka ng mga marine biology, sinusuri lang nila, 'di ba? Provokasyon ba 'yun para sa para sa mga pro-China kung meron man dito, provokasyon ba 'yun at para gawin 'yan ng China mga kapatid, 'di ba? Pero mo itong mga 'to, 'di ba? Mga deads na corals na 'yan, mga 'yan na inanod lang, eh, 'yan ang mga 'yan. Magsisiliparan sa mukha mo 'yan sa sobrang lakas ng hangin ng helicopter na 'yon. O baka naman sabihin ninyo hindi malakas ang hangin. Ang lakas nung kaya ngang ilipad ang bakal, eh. Kaya ngang buhatin nun ng isang helicopter, eh, 'di ba? Gaano ba kabigat ang helicopter? Tapos i-plus mo pa yung mga sakay nun, kaya ngang palutangin sa air yun, eh. Ganun kalakas yung hangin nun. 'Di ba gano'n kalakas yung hangin na binubuga nun. Biruin mo itong mga maliliit na batong 'yan, yung mga patay na corals na 'yan, kayang-kaya 'yang paliparin sa mga mukha nila, 'di ba? Magkakasugat ka talaga diyan. Eh, naku talaga naman, oo. Gano'n pa tapos hindi pa ito pa nakakainis, 'di ba? Ang sabi ni Harry Roque, pinapalala lang daw ng gobyerno yung mga kaganapan dito sa West Philippine Sea para ilihis lang daw yung totoong problema na kinakaharap ng Pilipinas na hindi daw kayang solusyonan ng ating administrasyon. Na para namang lahat ng problema na yan ay hindi nag-e-exist noong panahon ni Digong. Di ba? Kakulangan sa trabaho. Lahat ba ng Pilipino may trabaho nung panahon ni Digong? Di ba? Kagutuman. Wala bang nagugutom nung panahon ni Digong? Di ba? Kakulangan sa sahod. Mataas ba sahod lahat nung panahon ni Digong? Di ba? Inflation. Wala bang inflation nung panahon ni Digong? Di ba? Ay, naku po. Nauna na nilang sinuri ang Sandy K1 at 2 noong Huwebes. Dito nakita ng mga eksperto na unti-unti na ngang namamatay ang likas na yaman sa paligid ng Pag-asa Island. Kinumpirma rin ng mga marine scientists na hindi natural na species sa lugar ang mga durog na coral sa sandbar. Yan o, yung mga durog na corals na yan mga tol. O, sa sobrang lakas ng hangin ng helicopter na yun, magsisiliparan yan dun sa mga media, sa BFAR, o sa mga marine biologists na nandiyan dyan. Diba? Ganun mangharas mga tol, yung China. Ay grabe talaga. Senyales na posibleng ngang tinambak lang doon ang mga durog na bahura na nakunan noon pang Setyembre. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng BIFAR kaugnay ng nangyari. Nagbabalita mula sa frontline. Diba? Ang tindi mga tol. Tumitindi talaga ang ginagawa ng China mga kapatid, no? Grabe. Balikan natin ng konti. Tignan nyo o. Ganun sila kababa o. Ang lakas ng hangin yan. Nakarinig 'Di ba? Kaya nga niyang palutangin tong helicopter na 'to, eh. Kaya nga buhatin ng hangin na 'yan, eh, 'di ba? Oh, ang lakas ng hangin na 'yan, yung mga durog na corals kanina, talagang magliliparan 'yun mga tol. No, kung di mo tatakpan yung mata mo, baka yung mata mo pwedeng mapuwing ka diyan o kaya baka ikabulag mo pa 'yan, 'di ba? Pag may tumusok sa diyan. O kaya sa pisngi mo pwedeng may lumipad diyan. Pero mo ginagawa ng BFAR mga tol, meron ba silang dalang threat, 'di ba? Wala naman silang dalang threat, eh. BFAR, mga marine biologists, 'di ba? Tapos haharapan mo ng Navy. Naalala ko bigla yung kinakagalit dati ni Robin Padilla, 'di ba? Yung PCG natin sa Ayungin Shoal din yun, eh. May lumilipad na Air Force ng US. 'Di ba gagalit si doon, nagagalit si Robin doon dahil etong mga Coast Guard lang daw, dapat Coast Guard lang din ang itinatapat sa kanila kasi Coast Guard lang naman daw sila, eh. 'Di ba? Pulis karagatan lang daw 'yan, eh. Bakit daw natin tatapatan ng Air Force ng Navy? 'Di ba? Eh parang one step forward na daw tayo doon. 'Di ba? Ganun yung pinagtatanggol yung naalala nyo. O eto mga tol, balik ngayon natin to. O eto, BFAR, mga marine biologist, 'di ba? Tapos biglang nagpadala sila helicopter ng Navy, Chinese Navy helicopter mga tol, no? Lilipad sa ganung kababa, walang sabi-sabi, walang ano-ano, 'di ba? Pakahanginan ka lang ng helicopter nila tapos 'di ba? O ngayon paano naman to sasagutin ni Robin? Iba talaga mag-isip ang mga pro-China mga kapatid. 'Di ba? Well anyway, eto another news na naman to na nasaksihan natin sa panahon natin ngayon mga tol. Nababalita to sa lahat, no, sa lahat ng mga media at ngayon dapat maging open-minded kayo at dapat ay bukas na rin dapat ang isip niyo, mga mata ninyo, eh.
Hindi kayo dapat naniniwala, hindi kayo dapat mapapaniwala rather ng mga pro-China sa kahit na ano man ang sabihin nilang panlilinlang sa mga Pilipino, propaganda nila yan mga kapatid, no? Anyway, maraming salamat sa panonood. Pwede ka magkomento sa ibaba kung ano man ang iyong masasabi. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.